Okay mga master, meron tayong package unit dito na 5 ton. Ang gagawin natin ito mga master, kakabitan natin ng heater kasi itong gusto pala ng customer yung may heater. Ito kasi yung unit na to wala, so ang gawin natin, installan natin. Ayan. So yung dala naming heater na filament, yan. Ito yung install natin. Naka-modify lang. Kung makikita nyo to, yan, pinatabas pa namin to, pinakat pa namin to para maipasok to. Kasi ito yung ito yung bracket niya doon sa loob ng unit. So dati kasi maliit lang ang butas nito. So dahil itong heater nito is malaki, yan hanggang dito. Kaya pinakat natin to. Yan, makita nyo. So kabit natin, buksan natin. Yan, ito yung control niya. Yan. Ito yung control ng unit na to. Kapasitor ng compressor, itong fan motor. Yan, ito yung board niya. Simple lang. So, kakabit natin to. Yan. Yan, dito yung blower niya. So dito natin ikabit itong heater na dala natin. Yan, kung makikita nyo ito mga master, itong cover na to, ito yung nanggaling dito. So tinanggal to para maikabit yung heater. Dahil sobrang laki yung heater na ilalagay, kaya nag-cut tayo dito para ma-screwhan natin to at saka magkasya yung itong filament nya. So ang gagawin natin dito, dahil meron to, kailangan natin tanggalin to. So kailangan natin tanggalin to. May screw to sa likod eh. Hindi natin madukot. Medyo luwag na siya. Sirain na lang. Matanggal lang natin ito. So ito mga master, natanggal natin. Yan. Dati nakaharang to dito, di ba? So tinanggal natin para pag pinasok natin tong heater niya, walang sasabit. Okay, so kabit natin. Yan. Kabit ito yung pag-install mga master. Okay, land siya. Okay, so pasok natin. Tapos kabitan ng mga screw. So ito lang yung dinagdag natin mga master. Itong contactor na to para sa heater tsaka yung mga fuse niya. So bago masupplyan yung heater, dumaan muna ng fuse. Pero in case na may mga problema na mga short circuit, magbabasted tong fuse para safety pa rin. Itong board wala na kami binago dyan kasi may hit and call to yung board. So ito lang binago, wiringan natin after makabit tong screwhan pa natin. Okay, so ganito lang yung connection niya mga master. Kasi yung heater na yun 220 lang siya, 220 volts na single piece. So ito yung connection niya. Kung makikita nyo ito mga master, ito yung kailangan na masupplyan para gagana yung heater natin. Dito natin ilagay sa contactor, yan sa output. Ito yung input sa taas, yung connection niya rito. Tapos dito natin ikabit to. Ito naman makikita nyo, ito yung coil ng contactor. Ang connection nito mga master, kung makikita nyo, dumaan siya ng yan, yung sa thermal switch niya, yan. Yan, ito yon. Dumaan siya noon bago magti-trigger yung contactor natin, kasi in case na mag-overheat na siya doon, hindi gagana yung fan motor, magti-trip lang siya. So ito, i-off niya yung contactor. So ang connection nito mga master, itong isa neutral, ilagay natin sa neutral, itong puti, di ba? Yan, puti na yan dito. So connect lang natin dito sa neutral. Kasi yung contactor nito, yung coil niya is 220 lang, di ba? So itong isa, itong connection ng isa na linya para sa coil contactor, dito natin ilagay sa board. And kung makita yung terminal na yan dyan, may nakalagay yung heat. Yan, yan, ito terminal na to. Dito natin i-connect yan. Connect natin. Okay, so nakakabit na siya mga master. Yan, ito neutral dito. Tapos itong isa doon sa terminal ng board. Para pagka nagbigay ng naka-hit mode doon sa thermostat, magbibigay ng signal tong relay. So magkakaroon siya ng
220 yung coil ng contactor. Tapos after nun magti-trigger siya. So pagka-trigger niya, pag-trigger pa, may kuryente nang lumalabas dito. So ito yung ikakabit natin. Pagka-trigger nito, gagana na yung heater niya. Okay, so kabit muna natin. So ito, itatakpan natin. Gamitan natin nito. Pasok natin lahat yung wire dito. Ito mga ito. Saan natin dito para malinis tingnan. Okay, so yan mga master, natakpan na natin. Yan, auxiliary electric heater. Okay, so dito naman tayo sa control. Ayos na natin yun. So dito naman, itong supply na to, ayan, kakabit lang natin dito. Ito yung connection para dun sa heater, para mabigyan ng 220 yan. Dito siya dadaan, yung 220 na yun. Ito sa output ng contactor. Okay, so goods na mga master. Yan, kabit na. Install na yung heater. So masaya na si customer nito. Hindi na siya malamigan daw sa loob pagka winter time. Yan, ayos na yun. Kabit na siya. Okay, so ito yung indoor, yung evaporator niya. Ito yung blower motor niya. Okay, so yun lang. Thank you for watching. Ingat lagi, baka maka-encounter din kayo.